Sa gobyerno nga, lintik na yan, nagnanakaw na nga, nai-elect pa eh. Eh di ba, paano pa ito sa empleyo? Hindi, totoo, nakakagigil yung mga ganyan, hindi ka nakapag-time out. Siguro at the very least, may reprimand dapat yan. At worst, siguro masuspinde. But that should not be enough reason for you to be dismissed. Ano? Okay, galing kay Donna, sabi niya, about po sa trabaho ko po, kasi po, binigyan po kami ng dismissal sa kadahilan ng hindi kami nag-out. Nag-time out noong January 7. Ngayon Lunes na po kami binabaan ng dismissal, pero po pumasok pa ho kami kahapon. Dalawa ang requirement sa dismissal, ano? Yung tinatawag nating procedural at substantive due process. Una sa lahat, dapat bigyan ka naman ng notice at pagkakataon na magpaliwanag. In fact, sabi pa nga ng batas, hindi naman pwedeng tatanggalin ka na lamang ng basta-basta ganyan na lamang kasi alam naman natin na hindi yan pinapayagan ng batas. Walang puwang sa batas yung pangbabastos na ganyan. So you have to be properly notified. Pangalawa, is a substantive due process. Hindi ka pwedeng tanggalin kung walang mabigat na kadahilanan. Ito hindi ka lang naman nakapag-time out. Parang hindi naman commensurate yung dismissal. Ibig sabihin, parang hindi naman makatwiran na tatanggalin ka dahil hindi ka palang nakakapag-time out. Sa gobyerno nga, lintik na yan, nagnanakaw na nga, nai-elect pa eh. Di ba, paano pa ito sa empleyo? Hindi, totoo, nakakagigil yung mga ganyan, hindi ka nakapag-time out. Siguro at the very least, may reprimand dapat yan. At worst, siguro masuspinde. But that should not be enough reason for you to be dismissed. Ano? First time ako nakakita na na-dismiss sila dahil hindi lang nag-time out. Maliban na lamang, kasi hindi mo naman ikwento sa amin, baka may iba ka pang violations. But whatever it is, dalawa po ang requirement, ano? Yung procedural, dapat ma-notify ka at mabigyan ka ng pagkakataon na magpaliwanag. And on the other hand, yung substantive, kinakailangan merong kadahilanan, hindi ba?